Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Super Mango Dream Cake. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kakailanganin natin ay egg white 3 piraso, cream of tartar 1/8 teaspoon, sugar 40 grams, egg yolk 3 piraso, fresh milk 1/4 cup, oil 1/4 cup, sugar 40 grams, asin 1/4 teaspoon, cake flour 75 grams, baking powder 1/2 tablespoon at vanilla na 1/2 teaspoon. Sa ating mixer bowl ay ilagay na natin ang gatas, mantika, asin, asukal, baking powder, cake flour, at kapag inilagay natin ito ay kailangan natin itong salain. Pagkatapos ay ilagay na natin ang itlog. Ngayon naman ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Kapag nahalo na, ay atin nang ilagay ang ating vanilla flavor. Pagkatapos, ay atin lang ulit itong haluin ng haluin hanggang sa makuha na natin ang consistency o texture na gusto natin. Yung bang tipong wala po siyang mga buo-buo. At nakuha na po natin ang consistency na ating hinahanap. Ganito na po siya kaganda mga ka-bakers. Kaya naman, maglagay na tayo 3 egg white at maglagay na rin po tayo ng ating cream of tartar. Ang next naman ay atin na pong bukusan or paandarin ang ating mixer hanggang po sa umalsa po ito ng kaunti. Atin lang po siyang hayaang mag-mix ng mag-mix. At dahil umaalsa na po ay atin na pong ilagay ang ating asukal, ilagay lang po natin ito ng dahan-dahan. At continue lamang po sa pag-mix mga ka-bakers. At ganito na po ang kanyang itsura. Yan. Alsang-alsa na po ito mga ka-bakers. At kapag ganito na po, ay okay na po ito. At pwede na po nating patayin ang ating mixer. Ngayon naman ay atin na itong ipagsama sa ating unang minix. At gawin lang po natin ito ng dahan-dahan. Just take your time lamang po. At syempre, pagkatapos po natin itong ilagay, ay atin na po itong hahaluin. Kailangan lamang po ay isang direksyon lamang po ang ating paghahalo dito para naman po hindi po bumagsak ang ating chiffon cake. Pagkatapos po ay atin na po siyang i-transfer sa ating molde. Ang molde po ay 5x8 at 1 piraso lamang po. Siyempre, kailangan pa rin itong ayusin. Yan. Dahil naayos na po, atin po siyang itaktak para po matanggal po ang mga bubbles. At ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature po sa taas ay 170, 200 naman po sa baba at ang baking time is 35 to 40 minutes. Pagkatapos nga po ng 35 to 40 minutes ay luto na po ang ating cake. Tignan niyo po kung gaano po siya kaganda at talaga namang umaapaw pa sa ating molde. Ayan, so kailangan lang po natin itong palamigin mga ka-bakers bago po natin tanggalin sa ating molde para po hindi po siya masira pag tinanggal or may baka may maiwan pa po kasi sa ating molde. Kaya naman ang gawin naman natin ngayon ay gagawa po tayo ng water sugar. Ang kailangan lamang po ay atin po pakuluan ng tubig. Pagkatapos ay maglagay na po tayo ng ating asukal at hayaan po natin itong kumulo at syempre po, maglalagay din po tayo ng wine or rum na 1 teaspoon. 3 sangkap lamang po mga ka-bakers at pagkatapos naman po nito ay atin na po itong hahaluin. Yan, kakailanganin po kasi natin ito para sa ating mga cake. At kailangan po ay kulong-kulo na po siya bago po natin ito tanggalin or patayin na ang apoy. At dahil kulong-kulo na po ito, no, ay atin na pong patayin ang ating apoy. At atin na po itong papalamigin ng kaunti. Ngayon naman po ay gagawa na tayo ng ating frosting. At yun po ay 250 grams ng whipping cream lamang. Ang kailangan lamang po natin gawin dito mga ka-bakers ay i-mixer lamang po natin ito hanggang po sa umalsa na po ang ating whipping cream. Kapag ganito na po ang kanyang consistency o texture at alsang-alsa na po ito, ay okay na po ito mga ka-bakers. At ready na po ito para naman atin na siyang i-icing. Atin ang kuhanin ng ating cake, total naman dahil siya ay malamig na at atin na siyang tanggalin sa ating molde. Ayan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers na napaka-cutesy at napaka-perfect at napakalambot. So anyways, atin na nga po itong hatiin at
Dalawang hati nga po pala ang gagawin natin dito. Ayan, isa at pangalawa. Yan. Kailangan po ganyan po ang kanyang itsura mga ka-bakers. At pagkatapos po natin itong hatiin, ay atin lang po siyang i-check ng sandali. At next naman ay atin na pong lalagyan ng ating water sugar para po hindi po siya tumigas or maging dry ang ating cake. Next naman po, lalagyan na po natin ito ng icing. Ayan, yan na po ang ating icing mga ka-bakers. Atin lang po itong pakalatin at higit sa lahat ay konti lamang para po maswak po talaga ang kanyang lasa. Pagkatapos maglagay ng icing ay maglalagay na po tayo ng ating mangga. Yan na po. Sobrang sarap din po talaga nito. Anyways mga ka-bakers, atin na nga pong ipapatong ang pangalawang layer at pagkapatong po natin ay maglalagay po ulit tayo ng ating water sugar para po ulit hindi maging dry ang ating cake. Isa po kasi talaga siya sa mga sikreto para po hindi bumilis or hindi talaga mag-dry ang ating cake. Next naman po, kagaya rin po kanina, tayo po ulit ay maglalagay ng icing. Yun lamang po sakto at hindi po sobrang dami. At maglalagay na po tayo ng ating mangga. Ayan. Yan, tignan niyo po, napakasarap niya na agad. At syempre, kailangan din po ating pakanatin ng kaunti. At atin na pong ipapatong ang pinakalas na piece. At let's make sure po na pantay po sila. Pagkatapos po ay maglalagay na po ulit tayo ng ating water sugar sa taas naman. To maintain the freshness, parang tayo. Anyways nga po mga ka-bakers, no? Pagkatapos po natin itong gawin, ay mag-icing na po tayo. Mag-icing na po tayo sa gilid muna. Or kung gusto niyo naman po sa harap, pwede rin naman po. Pero mas cute po kasi pag sa gilid po muna unahin. So yan, maglalagay lang po muna tayo ng icing sa bawat gilid. Next naman ay sa harap naman po ng ating cake tayo maglalagay ng icing. Huwag po masyadong manipis mga ka-bakers at huwag din naman po masyadong makapal. Yan, dapat po yung sakto lamang po at yung hindi po siya nakakaumay. So anyways, atin na nga pong i-fanning ang harap ng ating cake para naman po pantay po siya, tigit sa lahat ay makinis. At yun na rin po, i-fanning na rin po natin or ipantay na rin po natin ang bawat gilid nito. Pagkatapos po ay gagamit na po tayo ng ating cake comb na gagamitin po nating pan-design sa bawat gilid. Ayan. Very light lamang po mga ka-bakers. At pagkatapos naman po sa bawat gilid, ay kukuha na po tayo ng ating spatula. Yan. Atin po yung spatula at atin na po siyang ipaning ulit para po mas makinis po ang ating cake. O, di po ba ang ganda niya na para na po siyang fondant? Ang ganda po talaga ng whipping cream pag ginawang icing. Yun nga lang, pag mainit ay mabilis matunaw. Ngayon naman po ay tayo na po ay magde-design. Kukuha lang po tayo ng ating tip at higit sa lahat ay piping bag. Malalagay na po tayo ng mga flowers. Malalagay lang po tayo ng flowers na pabilog. Pero, nakadepende na rin naman po sa inyo kung ano pong design ang gusto nyong ilagay. Pero mag-stick lamang po tayo sa flowers dito as an example. At dahil tapos na po tayo, ay maglagay na po tayo ng ating mangga. Yan, lagyan lamang po natin siya hanggang po sa maubos na po ang ating mangga. Isang buong mangga nga po palang nagamit namin dito. Kasama na po yung ating pinalaman kanina. Pagkatapos po natin lagyan, ay maglalagay na po tayo ng ating design sa baba or sa ating border. Yan, kuha lang din po tayo ng another tip or iba pa pong tip. At atin lang po siyang lagyan ng design sa gilid. Ayan, at dahil tapos na po, ay papatungan ulit natin ng flowers ang ating flowers na ginawa din kanina. Yan, para po mas halata po talaga siya, tsaka mas maganda. Yan, at syempre maglalagay po ulit tayo ng ating mangga. Pero optional lang naman po ito mga ka-bakers. Ayan, eto na po ang kanyang itsura, no? At cutesy na rin naman siya, na masarap na naman siyang tignan. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng ating chocolate. Kibale, ano lang po to, parang magi-slice lang po tayo ng kaunti para po maging circle po yung itsura niya. Or kahit hindi naman po siya circle,
Basta po ganyan lang po ang kanyang itsura. Just take your time lamang po at mag-ingat po tayo, baka po tayo ay masugatan. Ito na po ang kanyang itsura nung tapos na po tayo maglagay ng ating chocolate. At ang pinaka-last step po ay maglalagay po tayo ng chocolate ganache. Mag-melt lang po kayo ng 75 grams ng chocolate. At atin na po siyang ilagay ng dahan-dahan. Ayan. Ito rin po ay optional. Kung meron po kayong ibang design ay why not? Pero ito lang po yung sundin natin ngayon para po mas maganda po siyang tingnan. Ang dami po talaga yung chocolate mga ka-bakers. Nagugutom na bang lahat? Kasi po ako, nagugutom na naman po talaga ulit ako. Kaya naman presenting ang finished product na ating cake na ginawa na ang pangalan ay Super Mango Dream Cake. Ayan, napakasarap, napaka-yummy at higit sa lahat, napaka-elegant naman talaga nito mga ka-bakers. Yung tipo sa hotel mo lang siya makikita, tapos kayang-kaya mo pala siyang gawin at higit sa lahat, kayang-kaya mo pala siyang gawin upang ipang negosyo. At pwedeng-pwede rin naman tong ipangregalo mga ka-bakers, hindi nyo na kailangan bumili ng mga 1,000 plus kasi talaga ang presyo nito. Kundi, kaya nyo pa tong sabihin na ito ang aking gift at talagang homemade talaga ito at higit sa lahat, ginawa ko to specially for you. O, di ba naman napaka-sweet naman talaga mga ka-bakers? Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo mga ka-bakers? Gawin nyo na din. Hindi ko na nga po patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayong umaga. 2 Corinto 6:2 sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen mga ka-bakers? Nandyan lamang po ang Panginoon para tayo ay iligtas at para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Basta po ay nagsisisi po tayo ng ating buong puso at taos puso po tayo nagsisisi sa Kanya. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya niya tayong linisin na kasing puti ng ulap or kasing puti ng snow. Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam, take care, at higit sa lahat ay God bless.